Mukhang may bagong unang ginang ang Pilipinas kasi nakita po na may kasamang batang-bata sawiwang-sawiwa na babae si Marcos Jr. Hindi na ba niya mahal si Liza? Yung kulubot, tas malaki ang tiyan, tas malaki rin yung mata. Hindi na ba niya mahal? Paano na lang yung tubig? Paano na lang yung nakasama di umano nila sa Beverly Hills na matubig? Tubig? It's too big talaga mga ate at kuya. So, ano ba ang preference ni Ngiwi ngayon? Well, very New York kasi sila mga kababayan. So, very liberated siguro, no? Very open-minded. Yeah, wild or whatever. But open sila sa kung ano man, no? Wala silang diskriminasyon pagdating sa kasarian. So, baka flexible naman, game sa kahit anong uri, di ba? So, wala namang masama doon, pero kung ginagawa nila yan na pumapatol, kalalaking tao, pero pumapatol sa kapwa lalaki, again, walang problema kung flexible and open-minded, pero kung may pwesto ka sa gobyerno at baka ang cause ng inyong pagiging wild and experimental ay dahil sa pagpapak nyo ng pulburon, ibang usapin yun, mga ate at kuya. Tama ba? Ibang usapan yan. Right? Bakit ganyan yung mga ano nyo, yung mga, you know, mahirap banggitin, nakikinig si Lolo Anis. Lolo Iyot, hoa ba? Yung kanilang mga Seca strip, if you know what I mean, di ba? Oh, anyway, sino itong katabi ni Marcos Jr. na batang-bata sawiwang-sawiwa na hindi mo talaga ma-recognize? Oh, ang fresh, ang bagets-bagets mga kababayan. At laman sila ng balita ngayon. No, trending na naman ang mag-asawa. Na ang sabi, mag-asawa ba sila? Parang iba talaga yung katabi ni Ngiwi na itong may cover na palaka sa mukha. O ayan, wag na nating patagalin pa. O laman ng Philippine Information Agency, ang picture, sino yang batang-batang babae, makinis, medyo namamaga lang yung leeg, na parang pinakinis ng pilit, pero mataba yung leeg, na parang may goiter, right? Ito ay kakaibang batang-batang babae, pero mataba ang leeg. Ano to, palaka? Bagets. Kung titingnan mo, para siyang mga nasa late 20s. 'Di ba? Oh, ayan ang picture in-upload ng News 5. I-zoom nga nigid natin, baka naman, sino yung bagets na yan? Very nene, very makinis ang leeg. Walang kulubot, blooming. Anak ba yan ni Marcos Jr.? Oh, hindi malaki ang tiyan mga kababayan. Sapat lang. Pero ang leg talaga, oh, mamula-mula, rosy, makinis, pero parang ang taba ng bandadini, oh. No? Ganyan ba ang mga 20 years old sa ngayon? Parang may pagkapalaki. Ba't ganyan ang leeg ng babaita? Bagets na bagets, maputi ang ngipon, hindi katulad ni Ngiwi na maraming tartar and ula-ularang ang ngipin, right? Ito, porcelain, parang yung taga-Alpotera. Naka-veneers. Siyempre, kung ikaw may bisyo at magkakastain ang ngipin mo, malakas kang humipak ng smoke, nagbi-vape, nagpupulvoro, nag-aalak, kung anik-anik pa, ay mamamansyahan talaga ang ngipin mo. So, recommended and suggested na magpa-veneers ka or magpa-crowns ka para ang ngipon mo parang youthful din. Maputing-maputi, malinis. Hindi pa nag-age, hindi pa napupudpod at hindi pa na-sustain ng kung ano-ano mga beverages at kinakain. Bagets na bagets, sino siya? Right? Ang lakas ng dating. Sino siya? Ang lakas ng dating. Parang may ganung kanta mga ate. Sino yan? Oh, bagets na bagets. Aba parang mas matanda pa si Sandro. I-zoom nga nigid natin, no? Oh, i-zoom natin, parang si Sandro, mas matanda pa doon sa babaeng katabi ni Ngiwi. Si Ngiwi, tabinging-tabingi talaga ang uso, oh.
Siguro i-zoom ko ng bongga. Teka, open ko yung picture nila mga kababayan ha, para kitang-kita ng mga nanonood sa cellphone. Ang iba sa mga viewers natin, like 30% sa inyo nanonood sa kanilang mga TV and even sa kanilang mga computers. Pero majority of the Mawinians are watching using their mobile phones and gadgets. Sino po sa inyo ang mga nanonood sa cellphone lang? Kaya gusto kong i-zoom eh. I-comment nyo sa comment section kung kayo ay nasa cellphone nanonood or sa tablet. Open nga nigid natin yung picture nila para makita nyo ng malapitan. Alright. Itechiwa. Okay. Usog-usog ko nga nigid. Alright. Izo-zoom nga nigid natin. Asaan? Ay, ano ba yan? Ba't iyon? Ano yan? Okay. There you go. Ay, hindi yan, ating. This one. Ayan. Ano yan? I-zoom nga ni Gid. Ba't napipindot, ating? Aha. So, let's zoom it in and let's see if bakit bagets na bagets ang babaita at si Zandro naman ay parang maondaers na. Itong babaitang ito na parang kapatid lang ng mga anak ni Bongbong. Iba na tong picture Iba na yung damit niya dito. Sige, zoom muna natin. So, singiwi, as usual, mga kababayan, tabingi pa rin ang uso, di ba? Talagang, paano ba ang uso niya, ting? Ganun na. Pabebe, patwitams, no? Yung babaeng katabi, na bagets. Ay ba? Yan yung isang picture. I-zoom natin to. Bagets na bagets ang auntie nyo. Auntie nyo ba yan? Malay ko inyo. Watang-wata, sawiwang-sawiwa ang tiyahin nyo. Walang kulobotels ang lieg, makinis na makines. Freshness. Ayan. Bagets. Medyo kulubot pa yung mga eyelid niya, pero ang lieg niya talagang makinis. Ang hairdo, bagets na bagets. Meron siyang golden pearl of some kind. Ang kanyang damit ay mukhang simple pero maganda ang kulay, mukhang may presyo din yan. Yung bracelet, hindi ma-zoom, no? Hindi masyadong makita yung bracelet. Kasi baka mamaya may GPS yan. Pinaghihinalaan na may GPS tracker ang kanyang bracelet ngani. Ayan. Yung isang photo naman, kung saan kasama ang bunso, ito ang bunso. Mukhang walang masyadong edit ang bunso. Si Sandro kaya may edit? Ilapit gid ngani natin si Sandro. Kasi may napapansin kayo kay Sandro Marcos, mga kababayan? Ang itim ng kanyang eyebalg, nangangalumatang something. Zoom pa natin. Maitim ang ganito niya, Kaya ko inilalapit mga kababayan kasi may mga nanonood sa cellphone, no? Ayan. So, para makita nyo lang ng up close. Nangingitim ang kanyang eyebag. Tapos, ang ngiti niya, pilit. Parang hindi siya masaya. Parang, ano na naman tong kaek-ikan na ito. Parang ganun ang ano niya. Siguro iniisip niya, ano naman tong kaek-ikan. Ano na naman tong mga kaplastikan na ito. Picture na naman. Bakit? Magpapa-imprenta ng calendar. Ipangre-regalo ang calendar na may picture nila sa mga sa mga loyalista. Katulad nung nag-attend kami ng meet and greet niyan noong 2022 na hiningi yung aming details, pirma, specific address, phone number, valid ID. Sounds familiar? Noong 2022, hiningi nila. Magpapa-imprenta daw sila ng calendar ng 2023 kasi 2022 yon, and may picture daw ng first family. So nakagawian naman yan mga kababayan na nagpapa-picture ang first family, di ba?
Siyempre magse-celebrate ng Kapaskuhan, magpapalit ang bagong taon, may mga pakalendaryo, hindi lang naman po ang Mercury drug. May kalendaryo ba kayo ng Mercury drug? Despite na yung mga phones natin mga kababayan ay may mga calendars na 'di ba na built-in, parang app ganon. Iba pa rin yung may kalendaryo tayo sa bahay eh. Na nakikita natin or maybe lalagyan natin ng notes, bibilugan, or maybe nakikita natin kung kailan ang high tide or low tide, may mga ganon pa ba? Shoutout sa mga feel pa rin gumamit ng kalendaryo kahit na um, may mga calendars naman ang ating phone, even yata yung ating mga ano no, mga smartwatch ganyan. Oh, ito yung picture na ginagamit para makapagpaimprenta sila ng kalendaryo and ipamimigay yan, no? Parang panregalo sa mga kakilala nila at mga binibigyan ng pabor or whatever. Or sa mga parang mga pabebe, mga antag dyan, yung mga nagkukumahog na fans or whatever. Oh, one thing more mga kababayan, may napansin ako. Yung crush ko, bakit parang papayat ng papayat, pero gwapo pa rin naman, maputing maputi. Hindi ko lang alam kung talagang pinaputi rin sila sa pictures kasi singiwi kahit papaano. Singiwi kasi maitim sa personal to, madumi ang balat nito, magaspang parang kahoy. Pero dito medyo pumusyaw-pusyaw ng konti. Yung crush ko, wapo as usual, okay? Wapo naman talaga mga kababayan. Sayang no? Aanin ang kagwapuhan kung at aanin ang kayamanan kung gugustuhin nyo bang magkaapo? Gugustuhin nyo bang ligawan ng inyong mga apong babae nito, mga kababayan? Or gugustuhin nyo ba itong maging manugang, wapo, mayaman, kilalang angkan, bet? Bet na bet? O, crush ko lang naman yan siya. Pero ang sabi ni Miss Martha mo, payat na payat ang braso. Ayan. Noon pa man payat na talaga yan siya, mga kababayan. Tapos pag nakadi-4, ang payat-payat. O, apakapayat. Pangalawang anak, mukha siyang malnourished. Pero wapo. Si Sandro, wapo si Sandro, mga tat kuya, wapo. Gusto nyo rin maging manugang si Sandro. At gusto nyo bang maging balae si Mamsh? Na, Diyos ko po, Mamshi, tigil-tigilan mo na ang pag-i-edit ng iyong picture. Mukha ka ng ibang tao, hindi na ikaw. Right, mga tat kuya? Parang, what the heck? Teka nga. Grabe sa pag-edit, oy. Hindi na makatotohanan. Gusto niyong makakita ng totoo niyang picture kung ano ang itsura niya, mga kababayan. Dali ha. Gusto niyo makita, Ma'am Shi, ikaw ay mambobodol talaga eh. Mukhang it runs in the blood, no? Tamo, bagets na bagets siya, di ba? Zoom na akala mo bagong babae, no? Akala mo may bagong asawa na si Ngiwi Junior. Akala mo ay pagkaganda-ganda, pagkabait-bait, nagmamahalang tunay, right? Oh, 'di ba? May kilig akala mo love team na pinakikilig pa ang buong Pilipinas. Kinikilig ba kayo sa kanilang mga malalagkit na titig, mga ating? Kinikilig ba kayo sa kanilang love team being the first couple? Maganda. Tapos singiwi bagets. Oh, mukha rin namang bagets singiwi. Mala Raymart Santiago. Raymart Santiago. Si Ma'am Shi, kamukha ni Ma'am Shi si Chris Aquino. Mala Chris Aquino ba si Ma'am Shi, mga ateng? Kamukha ba? Kabataan? Oh, hahanap ako ng picture naman kung saan walang edit. Ma'am Shi, ano kaya ang naa-achieve niya mga kababayan? Kayong sumagot. Ano ang naa-achieve ni Ma'am Shi sa pambubudol niyang ito? Sa pag-i-edit ng picture na hindi na makatotohanan. And again, may downside ito mga kababayan ha. Kasi ako subok ko eh. Right? Mahilig rin ako before mag-edit ng photo tapos pag nakita ko sa personal ng mga kilala ko, ay parang hindi ka naman ka-fresh. Hindi ka naman fresh sa personal, Princess Maui, sabi oh. Kaya ako napapansin nyo, hindi ako masyadong nagme-makeup na. Kasi pag nagbura ako ng makeup, makikita ng tao na, ay, parang iba naman. Hanapin ko yung picture ni Ma'am Shi na walang edit ha. Sinave ko yan eh. Aha. Saglit lamang mga ate at kuya, magkalkal tayo sa baul ng evidence ng kulubot na liog. Oh.
Aba, pahirapan sa paghahanap ng picture ni Ma'am Shi, ah. Aha, hindi ito makatarungan mga ating. Ayun, nakita ko. Okay, sige. Ready to see the real her or the real me ni Ma'am Shi? Real me ni Ma'am Shi. Recent photo ito mga kababayan at ito ay kuha sa event nila sa Araneta Coliseum. Kung naaalala nyo, na-feature natin si Eman Bacosa na anak ni Pacquiao na parang kahit na sweet kay Pacquiao, hinahalik-halikan si Pacquiao, hindi man lang niya pakitaan ng compassion ng anak, hindi man lang siya passionate, hindi man lang siya mahalik, mayakap si Pacquiao na parang well, at least, di ba, happy na mababaw ang kaligayahan ni Eman Pacquiao na lumaban sa boxing sa ano ba yun? Yung kay Muhammad Ali at saka kay Joe Frazier. Thrilla in Manila. Naalala nyo? O, ayan, si Ma'am Shi. O, Ma'am Shi. O, ngayon ka mambudol. O, ayan, mga ating, ang katotohanan. Oh, kung maka-edit ng picture, akala mo ay ibang tao na yun, bata, sariwa, or nasa mid-20s, no? Dito, ilang taon si Ma'am Shi? O, ayan, walang filter, kulubot ang liog, ang braso, mga ating. Sinong nililinlang mo, Ma'am Shi? Nakikita ka na, kaya siguro mailap to sa interview, no, mga kababayan? Kaya ayaw niya magpa-interview. Lalo na pag hindi to nagkulay ng hair, kapag gray hair na. We have nothing against people na may gray hair. Ako mga kababayan, may gray hair na ako kahit 15 anyos pa lang ako ngayon. Bagets pa ako eh. Hapon 16 lang ako eh. Ngayon 15 na. So ako may mga gray hair naman ako mga kababayan kasi hereditary naman ako sa parents ko na maaga ring nagkakaputi. No? Si Ma'am Shi, nagkukulay pa ito. Pero may mga nakikita akong parts ng hair niya na sa roots na parang marami na rin siyang gray hair. Even si Ngiwi Jr., no, nagkukulay na rin niya ng buhok. Pero kita niyo yung balat, nag-violet ka pa, or maybe pink yung damit niya, kaya lang purple yung ilaw sa Araneta Coliseum, so lalo siyang naging nugnog, mga ating. Lalong nangitim. Dapat yung complementary color yung isuot niya, no? Dapat yellow na lang yung suot niya. Kasi nakakaitim yata yung purple na kulay. But going back, ayan si Ma'am Shi. Sinong ginainto mo, Ma'am Shi? Amo ni ang matuod mo. Partida, mukhang may makeup ka pa nito. Kaya lang, syempre, maraming spotlight, kintaban ka ngayon. Kitang-kita ang peleges mo ngayon, di ba? Unforgiving naman yung mga high-powered camera ng mga media, hindi ba? Yung talagang DSLR at mga bonggang-bongga ang mga zoom lenses, kahit ngayon mga cellphone ngayon, di ba, malinaw kumuha ng picture. Pero dito sa isang picture ni Ma'am Shi, talagang nambubudol si Ma'am Shi. Kinis na kinis. Ay, talagang bagets na bagets. Ibang-iba. Aray ko, aray mo, mga ating. Bagets na bagets, makinis ang liog. Pero sa ibang picture, sa isang picture, toink! Ano yan, mag-ina? Ito si Ma'am Shi, tapos may anak siyang dalaga. Parang na-vlog na dati ni Miss Marlica yan. Parang may bagong anak na dalaga. Tapos, di ba pinagtatawanan na nga ni Miss Maharlika itong si Ma'am Shi dahil pinaliit talaga yung bewang, no? Talagang ginawang kola-kola body. Naalala nyo, like mga 2023, nagpo-vlog na patungkol dyan si Miss Maharlika eh. Bakit nambubudol ka, Ma'am Shi? Ano ang gusto mong ma-achieve? Yun ang tanong namin. Alam nyo, may isang nag-comment dito sa post, mismong sa page ni Ma'am Shi, mga kababayan, may nag-comment. Post ko talaga, no? Sa page ni Ma'am Shi na verified. Bakit nga pala importante na kini-question natin itong pambubudol ni Ma'am Shi sa kung ano ang itsura niya? Right? Well, kung sa picture pa lang, sinungaling ka, how much more sa ibang bagay kasi pinaghihinalaan na siya yung nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi ba? Ang sabi dito ng isang nag-comment, title, Family Shoot. Anong shoot? Shoot or shoot? Or shoot? Shoot. Picture. Paano ba? Ganun, Honey, do it for me.
You like this, right? Or you love this, right? Teka muna, parang ito yung narinig nating audio kay Vinci, sa. May nakakaalam na. I think it's too big. May shoot daw. Sinut sa Louvet? Andun pala. Sinut daw sa Louvet ang tubig. Ano yung Louvet, mga ate at kuya? Nyog ba ito? Kasi sa Bisaya, ang tawag sa nyog, Louvet eh. Or Louvet na lubot. Ano ang sinut sa lubot? Yung tubig? Is it too big? Can he handle it? Can he take it? And Giwi Junior, na napagtatsagaan mo itong artista ba sila, mga ate at kuya? Ang galing nilang umarte eh. Nabanggit na before, I think it was si Sas ba yun? Or si Taning. Baka nagkwento si Taning kay Sas or something. Pero ewan ko kung narinig nyo. Muntik na raw maghiwalay itong mga to. Or maybe may puting ahas lang talaga na nagchika sa atin. Muntik na raw silang maghiwalay nung panahon ng pandemic. Nagkanda stress na. And walang trabaho. Right? Pandemic eh. And then, ayaw na ni Ngiwi dito. Ayaw na, gusto nang hiwalayan. Ang alam namin, itong si Mams, totoo ba? Tumira ka ng Thailand ng halos 1 taon dahil naghiwalay talaga kayo. Tapos, yung tinirahan mo sa Thailand, hindi naman sosyal. Like, hindi naman mamahaling condo or hotel. Like, very payak. Pang commoner. Pang middle class. Baka nga hindi lang middle class eh, baka... Kasi sa Thailand, mura ang mga hotel, mura ang mga apartment. Right? Mura ang cost of living. Konti lang yung diferensya sa Pilipinas. So, ba't doon niya pinili? Akala ko ba very New York si Mams? Very New York or very sinungaling? Paki-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.